Hello, magandang umaga sa inyong lahat. Nanay, maraming salamat. Alam niyo kaming dalawa ni Marlene, palagi niyong kasama. Pero sa totoo lang, sinasabi ko kay Madora, si Katandoy at kinama niya takal. Kasi doon, kahit walang-wala kami, tinatanong niya kung may pera kami. Lalo ng sama, mabulbulang nga. Gabi, bulang ko, nalikas ko, or hermanak. Paugutan ng Timayora. Yan, walay ibulang ko. Saan tayo? Mula umpisang kakaroon ko'y mayura, iburin kakla ng nanay. Ilutuan to ketampol na merintan pansit ng turon. Kato na, pati may alalay ko na natutusay. Gaton, kasi kaming dalawa talaga si Mayora. So, amin nila kasi walang trabaho daw, walang abroad, walang yun. Pero talagang sabi ko, kasalamat talaga si nanay sa maya-maya biyaya yan. Yun, walang sikatalana. Kasi nung kinasal kami ni Mayora, pinsang puntak ng Mayora at abongda. Bigat nun. May kakanan may iluluto ng nanay. Katong mananamyalanang so luto to. Kaya sabi ko, basta naugig kami lahat, wadyan ni nanay, may salamat tala kasi amin marakot so ikito siya. Gano antoy na kinod si kami, babantayan ko kami. Kaya nung magkasakit na talaga si Mayora, talagang binantayan ko diretso kasi talaga si Marlene Susakria talaga anak ko ng nanay. Pag naangga po, kulanan Marlene, no? Yung baga ng Marlene, nanay, kanto, nakong, kanto mo. Katon, nanay, maraming salamat. Kung ano kami ngayon din, isa kayo sa mga nakatulong. At sa lahat po ng mga tumulong, mga nakipaglamay at nakipaglibing, maraming salamat sa inyo. Kahit mainit, nandito kayo. Thank you. At sa lahat po ng family ng Espino na kahit malayo umuwi sila, thank you. At mga kapatid ni nanay, mga pamangkin, maraming salamat sa inyong pagdalaw. Kaya yun lang po, thank you, nanay. Hindi namin kayo makakalimutan. Na kayo nalingwanan hanggang napibilay kami. Thank you. Thank you, Vice Mayor Constance Agbayani po. Maraming salamat po. Talagang napakaswerte ni Nanay Adela dahil nandyan kayo sa kanila na hindi niya po sila iniwanan until the end. Next po, tawagin ko po si Mr. Warlito Espino po. Isa din po sa anak ni Nanay Adela. Nandito po sila. Kabasan mo. Sige na. Balbal sa lahat na kaya harapin si kayo na ito na nung panangarin si kami ang pagpunta sa araw. Salamat. Ikaw bala. Sana ka tumagat sa aray kapamilya niyo.
Gano. Asa ba ito? Ito mo presenta. Pagyo kami pinag- Dumalas kami matuwa. Hindi ako wala may babalik niya. Wala may babalik niya. Ano nga dumalo? Ang primulong. Babalik na salamat at sa inyo. Thank you, sir. Next po, tatawagin ko po si Ma'am Helen Justino po. Good morning po sa lahat. Siguro, I will remember Nanay for her loving kindness and then her unwavering sacrifice. Hindi lang po sa akin, lalo-lalo na po sa kanyang mga grandchildren. Kasi sa mga apo, mahal na mahal niya po yung mga apo niya. Kasi there were once instances na si Hana, nung maliit pa siya, natumba sila, karga-karga niya si Hana, pero siya yung sumalo kay Hana, instead na si Hana yung mababagsak. Ginawa niya yung, sa katawan niya yung ginawa niya, bali, siya po yung tumama sa floor, pero si Hana nailayo pa rin niya. So, ganun niya kamahal yung mga apo niya. So, Nanay, thank you very much. Although kasi nga nasa malayo kami, medyo matagal yung time na hindi kami parating nasa side niya. Pero pag tuwing uuwi kami, makikita mo yung pagmamahal niya sa kanyang mga anak at mga apo. So, Nay, thank you very much. And we will remember you always in our hearts. You will stay in our hearts. So, thank you din kasi nga kay Warly, sa mga apo, kay Hana, kay Hans, saka kay Hazel. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal sa amin. Thank you and we will love you, Nanay. See you again. Until again, Nanay. Thank you and we love you. Thank you so much po, ma'am. Po, atin pong tatawagin ang isa sa kanilang apo na si Ma'am Hana Justino. Thank you po at good morning po sa lahat na pumunta. Walang po sabihin na Nanay, we love you so much. Thank you. Ang mga ako pag dumadaan sa store na palagi pa yung may pabawang na ikaw at Chappy. Kahit na po nung kumupan na po kami abroad. Kada po namin. Hindi na po kami nakakalimutan yung mga maliliit na traits. Hindi po namin kayo malilimutan ba na mahal na mahal po namin kayo. Thank you so much po. Next po, aking tatawagin si Ma'am Remy Naling po. Ma'am Remy po. Dito po sila.
Ang Janet. Magandang araw po sa lahat. Ako na lang po magsasalita on behalf of sa mama ko po. Si nanay po, parang pangalawang nanay ko na rin po. Kasi nung balik ako, alam ko iniwan nila ako pag nanay. At nung nag-college po ako, doon po ako tumira sa kanila. Doon sila, Vice, Mayora. Ako po siguro yung living legacy ni nanay na yung pagmamahal niya. Hindi natatapos sa mga anak, kundi sa mga apo din. Kasi yung pagtanggap niya po sa akin, kahit na ang buhay ay hindi po ganun kaaluan, lagi po bukas yung tahanan ni nanay. Nagpapasalamat ko rin po yung pamilya ni nanay kasi kung hindi po siya nag-instill ng good values at pagmamahalan hindi rin po ako natulungan kasi sila po, yung mga tito at tita ko, sila po yung tumulong sa akin para makapagtapos, makatulong po sa pamilya ko bilang mga aking nakuwata at nabago ko yung buhay natin with all humility po. Si nanay po yung pinagsimulan ng lahat kasi siya po yung bumabay at nag-shape sa attitude ng bawat isa. Yung pamilya po, yung mga anak niya. At yung mga napangasawa po ng mga anak niya, napakababait po at nagtutulungan. Kaya nga salamat sa pundasyon na binigay ninyo sa akin. Magpahinga po kayo at alam ko na saya na kayo. Wala nang pain. Salamat po. Thank you po, ma'am. Next po, tatawagin ko po si Ma'am Virgie. Ma'am Virgie po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga tumanggap po, maraming salamat. May salamat po sa kahit na sa pinakamahirap na sitwasyon ng buhay natin. Hindi niyo kami pinabayaan. Maraming salamat po sa mga pagmamahal na iniwan niyo sa amin at pinadama. Sa lahat po. Paalam lang. Thank you so much po. Next po, natawagan ko po si Sir Christian. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po sa lahat ng dumala. Ay, maalam po na maraming salamat po sa itinulong niyo po sa amin, sa pagtanggap niyo po sa amin. Na kung hindi po dahil sa inyo, wala po kami sa pinagsunayan niyo po. Ay, maraming salamat. Hindi na po kayo mag-ulit pa namin. Sa amin. Thank you, sir. Ako, ni Nanay. So, next po, natawagan ko po si Sir Danilo Spino. Sir Danilo po. Magandang umaga po sa inyo lahat. At napapasalamat po ako sa inyong pagkakaraman. Nay, araw-araw ako may
Gaano nun, ang kapag-abay mo, kung papasalamat ako sa kasingling, si Vice, Ate Belgie, Ate Betty, si Alex, Werly, at si Karanin Alagat sika, ang sakit. Pasensya ka latag na kaalagaan. Sana masaya ka na sa inyong paruroonan. Mahal na mahal ka namin, Nay. Salamat sa pag-aalaga mo sa amin at binigyan mo kami ng gabay para marating namin ang aming kinaroroonan ngayon sa iyong pagsisikap. Maraming salamat, Nay. Thank you, sir. Next po, Ma'am Shirley po. Good afternoon po sa lahat. Marami pong salamat sa inyong sympathies. We appreciate that very much. Nay, pasensya na po. Hindi po namin kayo naalagaan. But within our hearts, you know we love you. I can describe Nanay Biling in 3 words. She is an epitome of love, strength, and beauty. Love because despite all the hardships that she has encountered in her life, still she was able to instill the good values that her children have. And strength because she was a very strong woman. My fellow-in-laws would attest with me that Nanay is indeed a very strong woman. And of course, she possesses an unfading beauty. So, Nay, till we meet again, on behalf of your apostles who are not here right now, Ashley, Daphne, and Athena, you know pretty well how much they love you. Till we meet again. Thank you so much po, ma'am. Next po, tinatawagan ko po si Sir Elizar Espino po. Magandang umaga po sa ating lahat. Wala po, pinapasalamatan ko ang ating Panginoon dahil binigyan na po kami ng isang nanay na mapagmahal. Walang katulad na pagmamahal ang binigyan na po sa amin dahil alam niyo po, katulad po sinabi ni Ate Marlene, ngayon ko lang po tatawagin ng Ate Marlene kasi kahit nasaan po kami, mayora po or kahit mayora ang tawag po sa kanya. Kaya karamihan po, hindi po nila ako kilala na kapatid dahil sa lahat po ng kinaroroonan namin kahit saan po, mayura po ang tawag ko sa kanila. Alam niyo po si nanay, napakalakas na babae. Ako po yung pangalawa sa bunso, kaya marami kaming pinagsama ni nanay. Tapos ako po yung sakitin. Kaya noong kapanahonan na elementary po ako po yung asthmatic. Kaya every time na umuulan na yan, may sundo na ako ng payong, kapote, bota, para lang hindi magkasakit. Napakalaking sakripisyo yung ginawin po ng aming una. Kaya salamat po sa pagbibigay niyo po sa amin ng pagmamahal na gano'n. Kahit na kayo po ay nag-iisa dahil maaga si tatay. Pinilagay niyo po kami, pinigyan niyo po kami ng tamang asal. Yun po yung pinakamagandang naibigay niyo po sa amin yung kahit na kami po ay madami, hindi niyo po kami naipagbigay sa iba para alagaan, kundi yun po yung pinakamagandang ginabay po sa amin. Salamat na yun at ito yung huling makikita namin yung physical, ngunit sa panahon na ito, Juan, ay yung pagmamahal na nadarama po namin ay hindi po mawawala sa aming puso.
Salamat po at sa live po. Thank you, sir. Next po, Ma'am Ana. Magandang umaga po sa ating lahat. Gusto ko pong pasalamatan muna ang Panginoon dahil ibinigyan niya si nanay. At makikita mo naman na napakabuti niya kasi kung wala si nanay, wala akong napakabait. Mapagmahal na asawa. Maraming bagay akong maalala kay nanay yung pag-aalaga niya kahit na hindi niya ako totoong anak, tinuring niya talagang parang anak. Araw-araw halos nung malakas pa si nanay. Pagdating ni Rick sa bahay, lagi ako may pasalubong. Kahit hindi siya kupakain, hipon yung sarili niya. Ibigay mo yun kasi paborito ni Anay. Maraming salamat kay nanay at sa buong pamilya niya sa pagkakaroon ng mga anak na may takot sa Diyos. At sabi nga po, bagamat kami nagdadalahati, sabi po sa banal na kasulatan na ang Diyos ang nagbibigay, siya rin ang kukuha. At malaki pasasalamat ko namin sa Panginoon dahil pinahiram niya si nanay ng 79 years po sa mga anak. So, purihin po ang Panginoon. Thank you so much, ma'am. Next po is si Sir Alex. Sir Alex Nales. Magandang hapon po sa lahat po. Ako po yung bunsong anak ni nanay. So, kami po yung matagal na nagsama talaga ni nanay sa bahay. Kasi kami na lang po ni nanay at saka ni Kuya Rick yung naiwan noong umalis na ate na kuya nung nag-abroad sila, kinasal si Ate Madeline. So siya na lang po yung kasama ko parati. Simula maliit pa lang po ako, nakagisnan ko ng may tindahan po kami sa bahay. Kaya lagi po akong kasama ni nanay na nagtitinda sa bahay. Kung sino yung nakakakilala sa akin, kahit ako po yung laging sidekick ni nanay na nagtitinda. Napaka-clean ko nga kay nanay kasi kahit saan po pumunta yan, buntot-buntot niya ako. Pupunta ng tindahan, mamamalengke. Kahit ayaw niya akong isama, talagang pinipilit ko ang sarili ko. Kasi marami kong pinapabili sa kanya. Hanggang mawala ako, umiiyak. Dahil kakahanap ng mapapabili sa kanya. Nawawala ako, pero ang nanay ko ay nanay pa rin ako pala. Ang nanay ko ay mahal na mahal ko po yan. Sobrang mahal ko. Kahit nung umalis po ako, lagi ko pong naaalala siya. May time na hindi ko po siya naaalala kasi pag nasa abroad kami, busy ka, pero pagdating mo, maaalala mo pa rin siya kasi siya yung nagturo sa iyo ng magagandang asal. Kung paano ka maging strong, kung paano yung mga lahat ng tinuro niya, kung lahat yun ay talagang isinapuso ko po. Na kailangan natin matakot sa Diyos. Huwag kang manlamang ng tao. Lagi kang pag may nang-api sa'yo, hayaan mo na anak. Kasi mas malaki ang ibibigay sa'yo ng Diyos. Kaya pag nakikita ko yung nanay ko na nagkakasakit, parang ako yung nagkakasakit ko. Pero kailangan mong maging strong kasi kung nakikita mo yung nanay mo na hindi maganda yung kalagayan niya tapos magiging mahina ka din, walang tutulong po sa kanya. Kaya iniisip ko na lang po yung lagi niyang pagmamahal. Yung pagmamahal niya sa aming mga magkakapatid na kahit minsan hindi naman laging masaya ang pamilya. Minsan may
alitan, minsan may ano, pero yun yung nag-shape po na mas mahalin po natin ang isa't isa, na may patawanan pa rin, na at the end, yung pagmamahal yung nagbubuklod sa inyong lahat. Nakikita ko yung nanay ko na nakarate po siya dyan, kahit na parang hinuturog ang puso ko. Pero nakikita ko siya na hindi na siya nasasaktan. Pag umuwi ako noon, inaalagaan ko siya kasama namin ni nanay, sina ate Tess, sina Milet, yung lahat ng kasama niya sa bahay. Si ate Jopi, sina Ana, yung mga wala na, lahat na nag-alaga sa nanay ko, maraming salamat. Alam ko mahirap mag-alaga, lalo na wala rin kami doon. Pero yung pag-alaga niyo kay nanay, lagi ko pong naaalala po yun at nagpapasalamat ako sa inyo. Pag umiiyak na yan si nanay, nandiyan na sila. Kahit na hindi nila kapamilya si nanay, hindi nila kaano-ano, tinuturing nilang parang nanay. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo. Ngayon si nanay ay okay na siya, no more pain. Hindi na siya yung nasasaktan pag umuwi ako. Masaya na din po ako na mamamahinga na po siya. Nakasama ko na rin po si nanay ng matagal. Marami tayong pinagsamahan, malulungkot. Pero laging ano lang siya, yung minsan pag may dinaramdam ka, tawagan mo siya, pinapalakas lang po niyang loob ko. Si nanay, laging gusto niya maganda siya pag lumalabas. Hindi mo po yan mapapalabas kahit pumunta ng tindahan na hindi naka-lipstick, may mga gusto siyang lipstick, na minsan bibigyan ko siya ng ibang kulay, ay ayoko yan Alex, gusto ko yung orange, sabi niya. O kaya kahit sa mga damit, hindi yan basta-basta sa damit. Minsan talagang siyang namimili pag gusto niya. Kahit sa mga anak niya, minsan pag bumibili kami, sabi niya sa akin, tsaka si Kuya Korek ko, lagi kami yung kasama niya. Huwag yan anak kasi masyado, kahit na mahal, magagamit niya ng matagal kasi ang mura. Kaya si nanay, kahit na wala kaming pera, tinatry niyang best niya para maibigay yung maganda para sa Nay, maraming salamat. Magpahinga ka na. Alam ko hindi naman ngayon lang yung pakikita ulit natin. Makikita ulit tayo soon. Kaya Nay, salamat sa inyo. At sa lahat ng dumalo ngayon, maraming salamat po sa lahat ng pakikirami ninyo. Thank you po. Thank you, sir. Ang bunso sa mga anak ni Nanay Adela, maraming salamat po. So, sadyang napakaswerte ang pamilya. Napakaswerte ni Nanay Adela na nagkaroon sila, although marami silang anak. Una, syempre mahirap pag nagpapalapit pa. Lalong-lalo na ang sinasabi po nila, maaga po silang nabalo at nagampanan po nila ang responsibilidad bilang isang ina at tatay na rin, na ngayon ay successful lahat ang kanilang mga anak. Napakaswerte nila at napakaswerte rin ni Nanay Adela na ngayon ay masaya na sila ngayon at masaya rin sila para sa kanila na si Nanay Adela, although ay wala na dito sa mundong ibabaw, ay magkakaroon pa rin sila ng pangalawang buhay, yung eternal life na sinasabi po nila. So, sabi po nila, kapag tayo ay nawalan or namatayan, lagi pong ginigreet ang pamilya ng condolences. Pero sa ngayon, atin pong sasabihin na
congratulations daw ang pwede nating i-greet sa mga pamilya. Lalong-lalo na si Nanay Adela ngayon ay pupunta na sa buhay na walang hanggan. At wala na po silang mararamdaman na sakit at maging masaya na po sila for the rest of their life. So maraming salamat po sa inyong lahat. So bago po tayo mag-final viewing, siguro pakinggan mo muna natin si Pastor Sani Manzano for the final prayer, sir. Pastor, sorry. Kumital po, ano? Ngayon po ay pagkakatiwala po natin sa makapangyarihang kamay ng Ama, si Nanay Adela, sa ngalan ng Panginoon Kristo at sa gabay ng banal na Espiritu na siyang may kakayahan upang siya po ay patnubayan ngayon at magpahanggang sa walang hanggan. Bago po natin siya lubusang ilagak ay magpapasalamat po muna tayo sa Panginoon. Nais kong to God be the glory sa lahat ng aking narinig bilang pastor ay maaari kong sabihin na si Nanay Adela sa Espino family, the greatest mother in the world. Sa narinig ko at sa nakikita ko, ano po, napakapalad nila. Nagkaroon po sila ng nanay na masasabi kong greatest mother in the world. Kaya balik po natin ang papuri sa ating Ama. Ama namin, salamat po sa lahat ng aming narinig na papuri. Sa buhay ni Nanay, ni Lola, Deling, Ama, Ante, sa mga pamangkin, ay tanggapin niyo po ang pinakamataas na papuri sapagkat yun po ang dapat. Sapagkat ikaw ang lahat ng gumawa. Ikaw ang lahat ng may kontrol sa buhay na ito. Ikaw ang source ng lahat ng bagay na aming pangangailangan sapagkat ikaw ang lumikha ng lahat ng ito, maging ang aming pong buhay. At nilagyan mo rin ito ng hangganan. Kaya dapat lang po na magamit ito sa iyong kaluwalhatian o kapurihan. Salamat sa buhay ni Nanay Helen. Tanggapin niyo po ang pinakamataas na papuri sa lahat na magandang salita na aming pong narinig sapagkat you are power, you are majesty, you are worthy to receive glory and honor. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ, the guidance of the Holy Spirit. Amen. Backupan po natin mga minamahal bago natin lubos ay pagkatiwala. Nung nabubuhay si Nanay Dele, naranasan niya po ito eh. Yung provision, protection, at yung preservation ng Panginoon. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako mangangailangan. Grabe po, labak yun. Lubos talaga yung provision ng Panginoon. At ngayon, nakikita po natin sa kanyang mga mahal sa buhay. Kanyang pinahiga ako sa sariwang pastulan, pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan. Kanyang pinanauli ang aking kaluluwa, pinapatnubayan niya ako sa landas ng katuwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. O bagamat ako'y lumalakad sa lilim ng lambak ng kamatayan, ako'y walang katatakutan kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasa akin. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Meron pong pleasant event sa kanyang buhay at sabi ni Kuya Alex, merong unpleasant. Pero nandun pa rin ang pag-aaliw ng Ama. Iyong pinaghahandaan ako ng dulang sa harap ko, sa harapan ng aking mga kaaway. Iyong pinahira ng aking ulo ng langis. Ang aking saro ay inaapawan. Nandun pa rin po ang kagalakan. Tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin. Naranasan po ni Nanay sa lahat ng kaarawan ng aking buhay. At ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Napakaganda po, ano?
na batayan ng buhay ni Nanay Delen na siya'y nabubuhay dito po sa lupa na kanya pong naranasan bilang tagapangalaga sa buhay na ito ang pagpapastol sa kanya ng ating Ama. At para naman po sa kaaliwan sa bawat isa sa atin, batayan din po natin ang banal na salita ng Diyos. Babasahin ko lamang po. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral na inyo namang tinanggap na siya naman ninyong pinananatilihan na sa magitan naman ito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Actually, si Pablo po nagsasalita dito na idinikta sa kanya ng Ama sa gabay ng banal na Espiritu. Sapagkat ibinigay ko sa inyo ng una lahat ng sa akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. At siya'y inilibing at siya'y muling binuhay sa ikatlong araw ayon sa kasulatan. At siya rin napakita kay Cephas at saka sa 12. Pagkatapos ay napakita sa mahigit sa 500 kapatid na paminsan na ang karamihan sa mga ito'y nangabubuhay pa hanggang ngayon. Nung sulatin niya po ito, datapwat ang iba'y nangamatay na. At sa kahuli-hulihan tulad sa isang ipinanganak na di kapanahunan ay napakita naman siya sa akin. Ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol at hindi ako karapat-dapat na tawaging apostol sapagkat pinag-uusig ko ang mga Kristiyano. Pero nung naligtas siya, hindi na po. No? Dadapwat sa magitan ng biyaya ng Diyos, ako nga'y ako at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi mawawala ng kabuluhan. Bagkos ako'y malabis nagpagal kaysa kanilang lahat. Bagamat hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na sumasa akin. Datapwat kung walang pagkabuhay na maguli ng mga patay, ay hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan ang aming pangangaral, wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Oo, at kahit ay masusumpungan mga saksing bulaan tungkol sa Diyos, sapagkat aming sinasaksihan tungkol sa Diyos na kanyang binuhay si Kristo at hindi siya muling namatay. Kung tunay nga ng patay, hindi na muling binuhay. Kaya yung po katibayan, alam po natin yun, in 3 days, nabuhay ulit. Sapagkat kung hindi muling binuhay ang sa mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nasa inyong kasalanan pa. Kung gayon nga, ang mga natutulog ding naman kay Kristo, at tulad nga ni Deli, ay pawang mapapahama kung wala pong pagkabuhay na magulit. At kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiyasa kay Kristo, tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Datapwat si Kristo ngay muling binuhay sa mga patay na siya ay naging pangunahing bunga na mga namatay. Kaya yan po ang katiyakan, mga minamahal, dahil mismo ang halimbawa, walang iba ang ating Panginoong Kristo na nabuhay na muli mula sa mga patay. Patayin din po sa kasulatan, kaya pagkakatiwala po natin siya. Nabanggit ng isang anak, tama po yun. Ang Diyos ang nagpairam, ang Diyos ang kumuha, purihin ang pangalan ng Diyos. Ano po? Kaya magpasalamat po kayo dahil binigyan kayo ng nanay napaka mapalad. Blessed na po na mother.